Ngayong araw ay ginaganap ang seremonya ng paggising para sa mga batang taga-nayon upang matukoy ang kanilang mga klaseng propesyon, at malaki ang inaasahan kay Errol, anak ng isang tanyag na sword princess at isang archmage. Tiyak na nakatakda siyang maging dakila. Ngunit nang ipinatong ng pari ang kanyang kamay kay Errol, sa halip na makita ang isang klaseng propesyon, puti lamang ang kanyang nasal ayan. Nabigla ang pari at inihayag na napakabihira ng ganitong pangyayari, at iisa lamang ang kahulugan, si Errol ay walang klase. Itinakdang manatiling walang trabaho habang buhay. Ang mga klase ay mga banal na biyayang nagbibigay daan sa tao upang magpakadalubhasa at magkaroon ng mga kakayahan para sa sariling pag-unlad, kaya't ito'y lubos na iginagalang. Ang kanyang pamilya, na punong-puno ng pagmamataas kaninang umaga, ay inaasahang makakamit niya ang isang alamat na klase. Kaya't labis ang kanilang pagkabigla nang malamang mananatili siyang walang trabaho. Gayunpaman, mahal na mahal pa rin nila si Errol, isinantabi ang mga plano para sa pagreretiro. At sinabi sa kanyang maaari siyang umasa sa kanila habang buhay. Ngunit tumanggi si Errol sa isang buhay ng pag-asa. Bagamat iniisip ng karamihan na siya ay magiging isang tamad na walang silbi, hindi siya naniniwala sa ganitong palagay. Ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang klase ay tiyak na makakatulong, ngunit sa ilalim ng pagsasanay ng kanyang ina, siya ay nakapag-ensayo ng espada sa loob ng maraming taon. Ang katotohanang hindi pa siya aksidenteng napatay ng kanyang ina sa lakas nito ay patunay na siya ay umuunlad. Kaya't hindi siya nawawalan ng pag-asa. Kahit pa mas mahirap ang kanyang landas, determinado siyang tapatan ang kapangyarihan ng kanyang mga magulang. Tuwa ang naramdaman ng kanyang pamilya sa kanyang hindi pagsuko, at pinapurihan siya, sinabing darating ang araw na siya ay magiging tanyag. Bagamat nagpapasalamat, nananatiling nakatuon sa layunin si Errol, kaya't bumalik siya sa pagsasanay. Naglakad siyang mag-isa patungo sa mga bukirin, at doon ay nakarinig siya ng tunog ng mga espadang nagsasalpukan. Nang kanyang siyasatin, nakita niya ang dalawang kabataang taga-nayon na nag-eensayo sa kanilang mga bagong klaseng espada. Di naglaon, napansin siya ng isa sa kanila at namutya, nagtatanong kung bakit ang isang outcast na walang klase ay nang-ahas na sumingit. Kalma lang na sumagot si Errol na wala namang batas na nagbabawal sa kanyang mag-ensayo roon, at nais lang niyang magsanay ng tahimik. Ngunit nais ipakita ng dalawang binatilyo ang kanilang kalamangan at ipinagyabang na ipapakita nila kay Errol ang lakas ng isang tagapagdala ng klase. Nagpatuloy sila sa sparring habang nanonood siya. Medyo humanga si Errol. Kahit nakakatawa ang kanilang estilo, nakakatuwang pagmasdan ang epekto ng mga kasanayang hatid ng klase. Ang unang kasanayang ibinibigay sa anumang klase ng espada ay ang basic swordsmanship, na nagbibigay kakayahan sa isang tao na humawak ng espada kahit walang karanasan, isang bagay na halatang halata sa kanilang mabibigat at awkward na galaw. Naisip ni Errol na magandang practice din ito kung makakalaban niya sila. Kaya't inanyayahan niya ang mga ito sa isang duelo. Nainsulto ang dalawa sa hamon ng isang walang klase, ngunit tinanggap din ito. Upang masiguro, nagtanong ang isa kung may divine protection si Errol, isang biyayang ipinagkakaloob sa kapanganakan na naglalagay ng panangga laban sa limitadong pinsala. Kinumpirma ito ni Errol. Nakahinga ng maluwag ang dalawa, at naghanda, kampanteng hindi nila siya mapapatay. Lumusab ang una, tiwala na agad niyang matatalo si Errol. Ngunit laking gulat niya nang si Errol ay nanatiling matatag. Kahit anong atake, wala siyang makita ni isang butas sa depensa nito. Naiinis, tinawag niya ang kasama upang umatake sa likuran, ngunit nabasa ni Errol ang plano at umiwas, lalo't malakas ang sigaw ng pangalawa. Totoo ngang ang klase ng espada ay nagbibigay ng kasanayan, pero hindi nito kayang alisin ang kahangalan, wala silang alam sa estratehiya. Nang makita ang pagkakataon, hinarap ni Errol ang dalawa ng sabay. Sa loob lamang ng ilang saglit, napabagsak niya ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Ang sino mang matinong mandirigma ay susuko na, ngunit sila'y nagprotesta, sinasabing hindi raw valid ang laban. Dumating noon ang isang pulang buhok na binatilyo, tinawanan ng kanilang pagrereklamo, ipinaalala niyang sa totoong laban, wala namang ikalawang pagkakataon. Natahimik ang dalawa, dahil kilala siya sa nayon. Lumapit siya kay Errol, at inamin na kahanga-hanga ang kanyang espada kahit siya'y walang klase, pero iginiit na ang tagumpay niya ay dahil lang sa kahinaan ng dalawa. Ipinahayag niyang siya na mismo ang lalaban kay Errol upang patunayan ang kanyang galing.
Ipinakilala ng dalawa si Pulang Buhok bilang anak ni Kapitan Evans, ang tagapamuno ng mga tanod ng nayon. Kilala ni Errol si Evans, na madalas humingi ng tulong sa kanyang ina sa paglipol ng mga demonyo. Ngunit sa totoo lang, hindi niya kamukha ang kanyang ama. Nais sanang kutsain ni Errol na baka ampun ito, pero pinigilan niya ang sarili. Ang galit ng binata ay mula sa labis na paghanga sa ama, kahit pa buong nayon ay naniniwalang mas malakas ang ina ni Errol. Isang katotohanang hindi matanggap ng binata. Upang patunayan na siya'y di tulad ng iba, ipinagyabang niyang na-activate niya ang kanyang mga kasanayang espada 1 taon na ang nakalipas at araw-araw siyang nagsasanay, kaya't naabot na niya ang intermediate na antas. Naniniwala siyang namamana ang galing ng magulang, at gustong patunayang mas magaling ang kanyang ama sa ina ni Errol. Tinawanan ni Errol ang loika nito, at sinabing halata namang galit siya sa pagiging mas mahusay ng kanyang ina. Gayunpaman, sabik sa hamon, tinanggap niya ang duelo. Nagsimula ang sagupaan, at nagtama ang mga espada sa nakakasilaw na bilis. Namangha ang mga nanunood na natatapatan ni Errol ang isang intermediate na mandirigma. Bagamat mas malakas kaysa sa iba, si Pulang Buhok ay padalos-dalos dahil sa galit. Isang pabaya at malawak na swing ang kanyang ginawa, at nabuksan ang kanyang depensa. Agad lumapit si Errol upang hampasin ang leeg, ngunit sa huling saglit, kontra ng kalaban gamit ang isang kasanayan. Hinarang ni Errol ang unang palo, ngunit ang kasunod na tebes ay tumama sa kanyang tiyan, at inihagis siya papunta sa isang pader na gawa sa ladrilyo. Namangha si Pulang Buhok na naiparada pa rin iyon sa sobrang lapit, ngunit dahil tumama ang ikalawang atake, idineklara niyang siya ang panalo. Nang humingi ng paliwanag si Errol, ibinunyag ni Pulang Buhok ang kasanayang ginamit niya, Twin Blade, isang teknikong espada na nagbibigay daan sa dalawang magkasunod na atake sa loob ng iisang galaw. Inamin niyang lampas sa inaasahan ang ipinakitang galing ni Errol at nirerespeto niya ito, pero iginiit na ang isang walang klase ay kailan may hindi makakayanan ng isang tunay na kasanayan ng espada. Ngunit para kay Errol, ito ay isang hamon na kailangang lampasan, at ipinangakong malalampasan niya ito. Ilang araw ang lumipas, pumasok ang kapatid na babae ni Errol sa kanyang silid upang gisingin siya. Pero hindi talaga siya sanay gumising ng maaga kaya't binalewala niya ito. Kaya nagbanta ang kapatid na hahalikan siya kung hindi siya babangon. Dahilan upang mapilitan siyang tumayo mula sa kama. Nagpunta sila sa kusina para mag-agahan, habang patuloy ang pambubuska ng kapatid. Hindi naman ito pinansin ng kanilang ina, na biro pang walang saysay ang halik kung wala namang dugong magkadugo, gayong sa totoo, tunay silang magkapatid. Matapos mag-agahan, tinanong siya ni Ascar kung muli ba siyang pupunta sa espesyal na pagsasanay, at sumagot siyang oo. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang pagpupursige ni Errol. At sinabihan siyang magpahinga, ngunit determinado si Errol at sinabing hindi siya titigil hanggat hindi siya nagiging pinakamahusay. Pagkatapos kumain, agad siyang umalis upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Habang lumilipas ang mga araw, lalo nang nag-aalala si Astaire dahil gabi na kung makauwi si Errol mula sa lugar ng kanyang pagsasanay, lalo na mula nang matalo siya kay Pulang Buhok. Ngunit panatag si Farah, sinabing kaya niya ang sarili. Inakay niya si Astaire sa labas at binuksan ng isang bowl na puno ng mga sirang espada, patunay ng walang humpay na pagsusumikap ni Errol. Kitang-kita sa mga sirang talam ang determinasyon niya, kaya't nagkasundo silang huwag siyang pigilan sa kanyang landas. Samantala, sa kagubatan, sinusubukan ni Errol ang bagong teknik laban sa isang puno, kumbinsidong na perpekto na niya ito. Paulit-ulit siyang pinatamaan ni Pulang Buhok para lamang maunawaan ang galaw at mekanismo nito. Ngayon, kaya na niyang gamitin ang Twin Blade Slash kahit kailan niya gustuhin. Mula sa mga palumpong, may isang goblin na nanunood, at kahit nakita ang lakas ni Errol, handgal itong umatake mag-isa. Napansin ito ni Errol at mabilis na biniyak ang dibdib ng nilalang, di pa man sumasayad sa lupa, patay na ito. Biglang narinig ni Errol ang pag-ungol ng isang dambuhalang halimaw mula sa kailaliman ng kagubatan. Sa laki ng nilalang, naisip niyang umatras upang kumuha ng saklolo, ngunit narinig niya ang iyak ng isang bata, umatake na ang halimaw. Wala nang oras para humingi ng tulong, kaya't tumakbo siyang papunta roon upang sumaklolo. Pagdating niya, nakita niyang si Pulang Buhok ay nakasandal sa isang puno, sugatang-sugatan, at hawak ng isang hobgoblin.
Alam ni Errol na kailangang iligtas ito, ngunit hindi siya maaaring basta-basta kumilos. Hinintay niya ang tamang pagkakataon, at nang magtangkang tapusin ng halimaw si Pulang Buhok, sumugod siya at pinakawalan ang Twin Blade Slash, pinatay ang halimaw sa isang iglap. Bagamat buhay pa si Pulang Buhok, malala ang kanyang mga sugat, kaya't binigyan siya ni Errol ng karaniwang banal na tubig, na agad nitong ikinalakas. Lubos ang pasasalamat ng binata, ngunit agad din siyang nagtanong kung paano nagawang gamitin ni Errol ang Twin Slash, isang kasanayang imposible para sa isang taong walang klase. Inamin ni Errol na mahirap ito, ngunit ipinaliwanag niyang naintindihan niya ang mga pattern at tiyempo ng galaw, kaya't nagawa niya itong kopyahin. Sa totoo lang, utang niya kay Pulang Buhok ang kaalaman na iyon, dahil sa paulit-ulit nitong paggamit ng kasanayan, naobserbahan at naperpekto niya ito. Gulat si Pulang Buhok, ngunit iginiit pa ring mas mahusay ang kanyang orihinal na atake dahil ito'y tunay na kasanayan. Hinamon niya agad si Errol sa isang duelo. Sa kanilang muling paglalaban, hindi lang natapatan ni Errol ang kanyang Twin Slash, kundi nalampasan pa ito, nadugtungan pa ng ikatlong atake na ikinagulat ng kalaban at siyang dahilan upang ito'y matamba. Tinawag itong Twin Slash dahil limitado ito sa 2 atake, ngunit dahil hindi ito aktwal na kasanayan kay Errol. Wala siyang limitasyon sa bilang ng kanyang atake. Nabigla si Pulang Buhok, napagtantong nilampasan siya ni Errol, habang si Errol ay tahimik na umalis, kumpiyansang siya ang tunay na panalo. Ilang araw ang lumipas, habang kumakain sila ng hapunan, nabanggit ni Farah na ang anak ni Evans ay umalis na patungong Brea, ang lungsod ng mga espada, upang mag-ensayo. Hinala ni Errol, dala ng pagkatalo ang dahilan ng pag-alis nito, ngunit nabighani rin siya sa lungsod, at sinimulang pag-isipang puntahan ito. Ilang taon ang lumipas, sumakay si Errol sa isang karwaheng patungong Brescia. Sa loob, nakatagpo niya ang isang lalaki at isang babaeng may parehong destinasyon, ang lalaki ay isang barbaro, at ang babae naman ay gumagamit ng 2 espada. Nagmungkahi ang babae na bumuo sila ng grupo, ngunit agad siyang tinanggihan ni Errol, sinasabing ayaw niya sa mga kasamang mahilig sa magarang kasuotan. Nainsulto ang babae at sinabing ang kanyang uri ay umaasa sa bilis at pag-iwas, kaya hindi niya kailangan ng mabigat na baluti. Bukod pa rito, ginagamit niya ang kanyang kasuotan bilang tactical na pang-akit, dahil karamihan sa mga kalaban ay napapatingin sa kanyang OP imbes na sa laban. Lumala ang kanilang pagtatalo hanggang sa makisabat ang kotsero, pinupuri ang kanilang mga mataas na antas na klase at hinihimok silang gamitin ang kanilang mga kakayahan agad, dahil may paparating na panganib. Sa unahan ng kalsada, isang malaking hukbo ng mga orc ang humarang, at wala ng ibang daanan. Nataranta ang barbaro. Alam niyang kailangan ng buong grupo upang labanan iyon, malayong lagpas sa kaya niya mag-isa. Tinulak niya ang takot na ina at anak sa loob ng karwahe at tumakbo palayo. Tumakas din ang babae na may 2 espada, ayaw niyang isugal ang sarili para sa iba, kaya tila wala ng pag-asa ang mga pasahero. Ngunit biglang kumilos si Errol. Tumakbo siya pasulong upang harapin ang mga orc, walang tigil sa pagpapatay sa bawat isa. Namangha ang kotsero, agad niyang nakilala ang blink step, isang lubhang kapaki-pakinabang ngunit mapanganib na kakayahan kapag napalibutan. Naisip niya kung ano ang binabalak ni Errol. Habang pinalilibutan siya ng mga orc, mabilis na umiikot si Errol, naglalabas ng mga tumpak at mabilis na mga hiwa. Nagulat ang kotsero nang mapagtanto niyang isinasagawa ni Errol ang sword dance, isang teknik na eksklusibo lamang sa Sword Princess class, na tanging mga babae lang ang maaaring makamit. Ilang sandali pa, tinusok ni Errol ang bungo ng Orc King, tinapos ang labanan. Lubos ang pasasalamat ng mga nakaligtas, pinuri nila ang kanyang kabayanihan. Pagbalik nila, tinanong ng batang nasa loob ng karwahe kung anong uri ng klase ang taglay ni Errol, humanga ito sa galing ng binata. Lalong nagulat ang lahat nang ibunyag ni Errol na wala siyang klase. 5 taon na ang nakalipas mula nang una niyang ipakita ang kakayahan sa paggamit ng 2 espada. Halos hindi makapaniwala ang kanyang ina noon. Akala niya'y mananatiling walang saysay ang anak dahil sa pagiging walang klase, ngunit nagimbal siya nang ipaliwanag ni Errol na kaya niyang matutunan ang mga kakayahan ng natural, sa pamamagitan ng sipag at walang tigil na pagsasanay. Noong panahong iyon, hiniling ni Errol sa kanyang ina na ipakita ang mga teknik ng Sword Princess upang subukan niyang matutunan ang mga ito, at inihayag din niyang nais niyang magtungo sa Brea para mag-aral.
Subalit halos hindi iyon lubos maunawaan ng kanyang ina, labis sa tuwa na hindi pala magiging bigo ang kanyang anak. Mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay upang ibalita ito. Sa kasalukuyan, huminto ang karwahe sa tarangkahan ng Brucia. Ginaisin ng kutsero si Errol at sinabing narating na nila ang lungsod. Pan ng mga mandirigma at mga bihasang klase ang lugar, kaya't maraming pagkakataon si Errol upang matuto. Bago siya bumaba, tinanong niya ang kutsero kung siya rin ba ay may mataas na klase. Umiwas ang lalaki at sinabing isa lamang siyang karaniwang kutsero, ngunit ang tumpak niyang pagkilala sa mga teknik ni Errol ay nagbunyag ng kabaligtaran. Sa wakas, aminado ang kutsero na siya ay isang holy knight sa katotohanan, ngunit paminsan-minsan ay nagtatrabaho bilang kutsero upang makaiwas sa walang katapusang labanan na dala ng kanyang tungkulin. Napansin niyang ito ang unang karanasan ni Errol sa isang malaking lungsod, kaya't pinayuhan niya itong sumali agad sa isang guild. Karamihan sa mga mandirigma roon ay nabubuhay sa mga kita mula sa mga paligsahan ng espada, ngunit hindi pinapayagang lumahok ang sinumang walang guild. Binalaan din niya si Errol na maging maingat sa pagpili, sapagkat may mga guild na nagkukubli ng kataksilan. Pagkaalis ng kutsero, naglakad si Errol papasok sa lungsod upang maghanap ng guild. Maraming grupo ang abala sa pagre-recruit, kaya't maingat niyang sinusuri ang kanyang mga pagpipilian. Biglang lumapit ang isang babaeng may blondeng buhok at sinadyang bumangga sa kanya upang makapagsimula ng usapan, ngunit mabilis siyang iniwasan ni Errol, dahilan upang matambay ito sa kalsada. Namangha ang babae, hindi man lang tumingin si Errol ngunit nagawa niyang umiwas. Napagtanto niyang napakahusay nito. Kaagad siyang tumayo at inalok si Errol na sumali sa kanilang guild, sabay labas ng kontratang maaaring pirmahan. Agad siyang tinanggihan ni Errol. Walang interes sa isang guild na gumagamit ng ganitong kalokohang paraan. At tama siya, mahinang guild talaga ang pag-aari ng babae, ngunit patuloy pa rin itong nagpilit. Bilang panunuhol, inalok niya si Errol ng isang date kung sasali siya. Diretso itong tinanggihan ni Errol, sabay sabing kapantay lang ng kanyang kapatid ang dibdib nito kaya't hindi siya interesado. Habang paalis, tinanong pa rin niya kung saan matatagpuan ang isang kagalang-galang na guild. Bagaman nasaktan sa insulto, nanatiling magalang ang babae at itinuro sa kanya ang Black Blade Guild, ang pinakakilalang guild sa lungsod, at sinabi kung saan ito matatagpuan. Sinunod ni Errol ang direksyon at narating ang punong tanggapan ng Black Blade Guild, ngunit sinalubong siya ng mahabang pila ng mga aplikante. Nang siya na ang sumunod, ipinaliwanag ng kawani na kinakailangan munang magpatala para sa isang pagsusulit na nangangailangan ng pagkakaroon ng advanced class. Nang marinig nitong walang klase si Errol, natawa ito ng malakas at tinawag siyang walang kwentang tao, saka pinaalis sa pila. Humiling si Errol ng espesyal na pagkakataon, tiwalang kaya niyang pumasa kung bibigyan lang siya ng tsansa, ngunit iginiit ng kawani na mahigpit ang mga patakaran, kaya't napilitan siyang umalis. Sinubukan niyang mag-apply sa iba't ibang guild sa buong lungsod, ngunit wala ring nangyari. Bawat recruiter ay sinusuri ang kanyang adventurer card at agad siyang tinatanggihan matapos matuklasang isa siyang walang klase. Nang mapagtantong wala ni isang guild na tatanggap sa kanya, naalala ni Errol ang sulat ng rekomendasyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago siya umalis. Tiniyak nito na kapag ipinakita niya iyon sa dating guild ng kanyang ina, tiyak siyang tatanggapin. Kaya nagsimula siyang maghanap ng lugar na iyon. Sa sandaling iyon, muling lumapit si Lilio at pinilit siyang sumali sa kanyang guild. Muli siyang tinanggihan ni Errol, walang interes sa alok nito. Dahil sa labis na pag-aalala, nakiusap si Lilio. Inamin niyang malapit nang mabuwag ang kanilang guild dahil sa kakulangan ng miyembro. Ngunit malamig lang na sinabi ni Errol na hindi iyon problema niya. Lalong nawala ng pag-asa si Lilio, bumagsak ito sa lupa at nagmakaawa kay Errol na sumali, handa pa raw niyang dilaan ang alikabok sa kanyang bota kung papayag lang ito. Ngunit nang itaas niya ang ulo, wala na si Errol, iniwan siyang pinagtatawanan ng mga tao sa paligid dahil sa kanyang kaiyahiyang kilos. Nagpatuloy sa paglalakad si Errol, papalapit sa lugar kung saan dapat naroon ang dating guild ng kanyang ina, ngunit hindi niya matukoy kung alin ang tamang gusali. Biglang lumitaw muli si Lilio at hinikayat siyang kahit bisitahin man lang ang kanyang guild, itinuro pa nito ang gusaling nakikita mula sa kanilang kinatatayuan. Laking gulat ni Errol nang makita itong maganda at maayos ang itsura. Nagtaka siya kung bakit ganoon na lang ang pagkasabik ni Lilio na mag-recruit kung maayos naman ang kalagayan ng kanilang guild.
Ipinaliwanag ni Lilio na ang Dragon Fang Guild ay dating tanyag, ngunit dahil sa sunod-sunod na kamalasan, bumagsak ito at ngayoy kinikilala bilang pinakamahina sa lahat ng guild. Gayunman, nangako siya na muli niyang ibabangon ang Dragon Fang. Nabigla si Errol nang marinig ang pangalan ng guild, iyon mismo ang dating kinabibilangan ng kanyang ina. Dahil sa hindi inaasahang pagkakatulad, napaisip siya at nagpa siya na pakinggan ang alok ni Lilio, saka siya sumunod papasok sa loob. Dinala niya si Errol sa silid pahingahan, kung saan naroon ang kanyang ama. Mukhang gasgasan ito at napansin si Lilia na may kasamang bagong recruit, ngunit agad nitong sinabi kay Errol na huwag nang sayangin ang oras niya, tapon na raw ang guild. Umalis ito bago pa makasagot si Lilia. Ipinaliwanag naman ni Lilia na ang kanyang ama ay dating kabilang sa 2 pinakamagaling na espada sa Brea, ngunit simula nang mawala ang isa niyang braso, hindi na ito muling naging katulad ng dati. Natatakot siyang baka bumaba ang tiwala ni Errol sa Dragon Fang matapos makita ang kanilang guildmaster sa ganoong kalagayan. Sa gulat ni Lilia, sinabi ni Errol na gusto pa rin niyang sumali. Tinanong niya kung sigurado ba ito, ngunit dahil wala nang ibang guild na tatanggap sa kanya, iyon na lang ang natitirang pagpipilian. Masaya si Lilia, kaya inilabas niya ang kontrata ng pagsali, at nang pirmahan ito ni Errol, opisyal na siyang miyembro ng Dragon Fang Guild. Doon lang napansin ni Lilia na hindi pa pala niya naitanong ang klase ni Errol. Nang silipin niya ang papel, nakita niyang nakasulat ang salitang classless. Akala niya'y biro, kaya sinabi niyang magseryoso ito, ngunit iginiit ni Errol at ipinakita ang kanyang pagkakakilanlan bilang patunay. Nanlaki ang mga mata ni Lilia, napatigil sandali bago sumabog sa galit at nagbantang papawalang bisa niya agad ang kontrata. Kalma lang na tinanong ni Errol kung bakit, at mariin niyang sinagot na walang guild ang tatanggap ng isang walang klase. Ilang sandali lang ang nakalipas ay tuwang-tuwa pa siya sa bagong kasapi, ngunit ngayon ay sumabog ang katotohanan, kung totoong walang klase si Errol. Magiging walang silbi ito sa mga paligsahan. Lubos siyang nabalisa at napahawak sa ulo sa inis. Sa sandaling iyon, pumasok ang isa pang kasapi ng guild, si Lena. Luha ang ipinaliwanag ni Lilia na walang klase ang bagong dating. Nang marinig iyon, agad na napagtanto ni Lena kung sino ito. Lumapit siya kay Errol at marahas na tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Kalma lang na sagot ni Errol, wala akong kailangang ipaliwanag sa isang estranghero. Hindi makapaniwala si Lena, hindi raw siya naaalala ni Errol matapos nilang magsanay ng magkasama sa nayon. Ngunit iginiit ni Errol na hindi pa niya ito nakikita kailanman, sabay sabing imposible niyang makalimutan kung nakasama niya sa pagsasanay ang isang kagandahang tulad niya. Namula si Lena sa papuri ni Errol, ngunit habang nag-iisip ito, bigla niyang naalala ang isang kasama sa pagsasanay noon na may katulad na pulang buhok. Sinabi niyang iyon ay ang anak ni Kapitan Evans, ngunit itinama siya ni Lena, si Evans ay may anak na babae lamang, at iyon ay siya. Doon lang natauhan si Errol at humingi ng tawad dahil hindi niya agad ito nakilala. Idinahilan niyang lubha nang nagbago ang itsura nito, bagaman napansin ni Lena na bahagyang tumatagal ang tingin ni Errol sa kanyang OP habang nagsasalita. Ibinunyag ni Lena na ginugol niya ang nakaraang 5 taon sa pagsasanay sa lugar na ito upang matiyak na hindi na siya muling matatalo kay Errol. Pagkatapos ay hinamon niya itong makipag-sparring upang patunayan ang kanyang pag-unlad. Likas na masigla sa labanan si Errol kaya agad siyang pumayag, at nagtungo silang dalawa sa training grounds. Pagdating ng laban, agad pinakawalan ni Lena ang isang dobleng hiwa ng espada. Tinapatan ito ni Errol gamit ang parehong teknik, ngunit kahit nagbanggaan ang kanilang mga espada, tumama pa rin ang atake ni Lena. Nabigla si Errol at nakinig habang ipinaliwanag ni Lena na bagaman kaya niyang kopyahin ang kanyang mga galaw, mas malakas na ngayon ang kanyang mga hampas dahil sa matinding pagsasanay, 5 beses na mas malakas kaysa dati. Humanga si Errol at napagtantong kung lakas ang kanyang kalamangan. Kailangan niyang umiwas upang hindi tamaan. Nang muling sumugod si Lena, umiwas si Errol nang napakabilis na nag-iwan pa siya ng after image sa likuran. Agad itong nakilala ni Lena bilang Supreme Shadow Sword at labis na namangha na nakayanan ni Errol na matutunan iyon ng mag-isa. Para kay Errol, isa lamang itong pinabilis na galaw. Dahil hindi siya matamaan ni Lena, sinamantala niya ang pagkakataon, tinapatan niya ang isang atake nito at ginamit ang puwersa laban sa kanya, dahilan upang mawalan ito ng malay. Nanalo si Errol,
Habang si Lena naman ay nagtangkang magpanggap na walang pakialam upang itago ang kanyang pagkadismaya. Ngunit nang makalabas siya, napaiyak ito, hindi matanggap na mas malakas pa rin si Errol kahit nag-ensayo siya ng 5 taon. Nagpa siya sina Errol at Lilia na bigyan muna siya ng oras upang makabawi at bumalik sila sa silid pulong. Doon, tinanong ni Errol si Lilia tungkol sa tunay na kalagayan ng kanilang guild. Ipinaliwanag ni Lilia na baon sa utang ang Dragon Fang Guild. At ang tanging paraan para makabayad ay ang manalo sa nalalapit na paligsahan. Ngunit kailangan ng hindi bababa sa 3 miyembro upang makasali, kaya ganoon na lang ang kanyang pagnanais na mag-recruit. Nagtaka si Errol kung bakit nanatili pa rin si Lena sa kabila ng ganitong sitwasyon. Ikinwento ni Lilia na nang unang dumating si Lena sa lungsod, tinanggihan siya ng lahat ng malalaking guild dahil ayaw nilang maglaan ng oras para sanayin ang isang bata. Ngunit tinanggap siya ng ama ni Lilia kahit sa murang edad. At mula noon ay nanatiling tapat si Lena sa kanya. Pagdating sa kalagayan ng guild, hindi nagpakita ng pag-aalala si Errol. Sa halip, sinabi niyang sapat na ang panalo sa torneo upang maresolba ang lahat. Kahit 3 lang silang haharap sa mga koponang may 5 kasapi, tinanggap niya ang hamon ng may kumpiyansa. Kinabukasan ng umaga, nagising si Errol at nakipagkita kina Lena at Lilia upang pag-usapan ang susunod na hakbang ng kanilang guild. Nang buo na ang mga miyembro, inihayag ni Lilia na dahil 3 na sila ngayon sa Dragon Fang, kwalipikado na silang sumali sa nalalapit na kompetisyon ng mga guild sa darating na weekend. Ipinaliwanag niya na ang paligsahan ay isang one-on-one elimination format, at maaari lamang magkaroon ng hanggang 5 miyembro bawat koponan. Nag-alala si Lena na baka mahirap lumaban kung 3 lang sila. Ngunit tiniyak ni Lilia na hindi ito magiging ganoon kahirap dahil pareho silang B-rank. Hanggat hindi sila nakakatapat ng A-rank na kalaban, kaya nilang makipagsabayan. Noon lang narinig ni Errol ang tungkol sa ranking system, kaya ipinaliwanag ni Lilia na may 4 na antas upang masukat ang lakas ng isang swordsman. Sa 500 swordsman ng Bruce Sia, 20 lang ang A-rank, at parehong B-rank sina Lilia at Lena. Hindi pa nararanggo si Errol, ngunit dahil tinalo niya si Lena, ipinapalagay ni Lilia na hindi siya bababa sa B-rank. Kung papalaran sila sa bracket placements, may malaking tsansa silang manalo. Binanggit din ni Lilia na nakapaskil na raw ang mga bracket sa Coliseum notice board, kaya nagpa siya siyang puntahan ito. Samantala, nagpa siya si Lena na mag-ensayo muna habang wala pa si Lilia. Bago siya umalis, pinigilan siya ni Errol at humiling ng pabor. Dahil kilala siyang isang power swordswoman, tinanong ni Errol kung mayroon pa siyang kasanayang lampas sa lakas lang. Sagot ni Lena, meron siyang skill na tinatawag na guts, na nagpapahaba ng bisa ng kanyang divine protection. Napaisip si Errol at napagtantong napakahalaga ng guts sa laban. Pagkatapos ay hiniling niyang suntukin siya ni Lena ng paulit-ulit. Namula si Lena at inakala niyang may kaina-hinalang ibig sabihin iyon, pero agad nilinaw ni Errol na nagkakamali siya. Gusto niyang suntukin siya dahil naniniwala siyang pinapatibay ng guts ang resistensya, at ang pinakamabisang paraan upang matutunan ito ay sanayin ang katawan sa pagtanggap ng tama kahit walang divine protection. Nabigla si Lena sa kabal-iwang ideyang iyon at tinawag siyang baliw, ipinaalala na ang mga skill ay banal na biyayang nakatali sa klase ng isang tao. Ngunit ipinaalala ni Errol na nakita na ni Lena kung paano niya ginaya ang Twin Blade at Shadow skills, kaya walang dahilan para hindi rin niya magaya ang guts. Upang patunayan ito, hiningi niya ang espada ni Lena. Nag-alinlangan si Lena dahil custom-made iyon at 5 beses na mas mabigat kaysa karaniwang espada, isang bagay na kayang buhatin lamang ng may brute strength skill. Pero madali lang itong naiangat at naigala ni Errol na parang walang bigat. Namangha si Lena at tinanong kung paano niya iyon nagagawa. Ipinaliwanag ni Sophie na bagamat pinapalakas ng brute strength ang katawan, posible pa ring makamit ang kaparehong lakas sa pamamagitan ng matinding pagsasanay, at iyon ang ginawa ni Errol sa loob ng maraming taon. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, pumayag si Lena na tulungan si Errol sa pagsasanay ngunit binalaan siyang kung gusto niya talagang suntukin siya. Hindi siya magpipigil, at bawal siyang magreklamo pagkatapos. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Lilia dala ang masamang balita. Nang tingnan niya ang tournament bracket, nadiskubre niyang nakatapat nila ang Black Blade Guild, isang koponan na may 8 A-rank na miyembro. Sa kabila ng lahat, nanatiling kumpiyansa si Lilia na kaya pa rin nilang manalo.
Ngunit napansin niyang walang awang sinasaktan ni Lena si Errol. Nagpaliwanag si Lena na siya mismo ang may gusto noon. Basag-basag na at puro pasa. Tumayo pa rin si Errol at nagtanong kung ano ang pananghalian. Pagdating ng araw ng kompetisyon, nagtungo ang koponan sa arena. Doon, may mga manonood na pabulong na pinagtatawanan ng Dragon Fang, na dati raw ay isa sa pinakamalalakas na guild ngunit ngayon itinuturing na underdog. Lahat ay tumaya laban sa kanila, kumbinsidong mananalo ang Black Blade. Galit na galit si Lilia at muntik ng sugurin ng mga nagsasalita, ngunit pinigilan siya ni Lena, sinabing hindi ito sulit pagtuunan ng pansin. Hindi ininda ni Errol kung naniwala man o hindi ang mga tao sa kanila, ngunit nagulat siyang malaman na pinapayagan pala ang sugal sa Coliseum. Ipinaliwanag ni Lena na bawat laban ay may beteng, at ang tsansa ng Dragon Fang ay 20-1. Nagngingit-ngit si Lilia sa insultong iyon, ngunit nakita niya rin itong oportunidad upang kumita. Dahil kung matalo sila, mawawala na rin naman ang guild, nagpasya siyang umutang muli gamit ang gusali nila bilang collateral, para tayaan ang sarili nilang panalo. Noon lang tuluyang naintindihan ni Errol kung bakit baon sa utang ang kanilang guild. Biglang may narinig silang nakakatawang tawa sa likod. Pagharap ni Lilia, nakita niyang si Jorg, ang guild master ng Black Blade. Nang tanungin niya kung ano ang pakay nito, sagot ni Jorg na gusto lang daw niyang batiin sila ng good luck, nakakalungkot daw makita ang dating karibal na guild sa ganitong kalagayan. Dinagdag pa niya na narinig niyang desperado silang kumuha ng classless reject. Mariing sinagot ni Lilia na wala siyang pakialam. Ngunit ibinunyag ni Jorg na siya mismo ang nag-ayos ng matchup upang magkalaban sila. Nagulat si Lilia sa pandaraya nito, ngunit sabi ni Jorg, dapat pa raw silang magpasalamat, dahil mas marami ang nanonood, mas malaki ang kikitain nila kung mananalo sila. Siyempre, iyon ay kung kaya nilang talunin ang 8A rank niya. Maya-maya, nagsimula na ang pangunahing laban. Pumasok sa arena sina Errol at ang kanyang mga kasamahan at pinagmasdan ang mga kalaban. Nagulat si Errol na hindi kasali si Jorg mismo. Ngunit ipinaliwanag ni Lilia at Lena na puro top A rank ang lineup ng Black Blade, isang napakahirap na laban ang naghihintay sa kanila. Sa halip na kabahan, natuwa pa si Errol sa pagkakataong makakita ng mga bagong skill. Ngunit mahigpit siyang pinagsabihan ni Lilia na nakasalalay dito ang kinabukasan ng Dragon Fang, kaya dapat seryosohin niya ito. Nang magsimula ang laban, ipinakilala ng announcer ang unang manlalaro ng Black Blade, ang fencer na si Gio. Ngunit nang binanggit ang kakampi ng Dragon Fang, siya ay walang klase, si Errol. Napuno ng bulungan at pagtatawa ang mga manonood, hindi makapaniwalang may classless na sumali. Nainsulto si Gio, kaya agad niyang inactivate ang blink dash, tumalon palapit, at sinaksak si Errol, ngunit anino lang pala iyon. Gumamit si Errol ng shadow skill. Nagulat si Gio na may ganoong kakayahan ang isang walang klase. Akala niya, 3 anino lang ang kaya ni Errol, kaya nang mapatay niya ang 3, nag-relax siya, hindi niya alam na nasa likod na niya ang tunay na Errol. Isang mabilis na hampas at nawalan siya ng malay. Nabigla ang buong arena, kahit sina Lilia at Lena, na may tiwala kay Errol, ay napanganga sa bilis ng panalo niya. Habang nagsasaya ang mga tao, tila abala si Errol, inis siya dahil hindi pa niya naiintindihan kung paano gumagana ang thrust skill ni Gio. Sunod niyang kalaban ay isang dual swordsman. Mabilis itong umatake, ngunit madali niyang nasalag at tinapos sa isang twin blade slash. Sa ikatlong laban, isang barbarian naman ang nakaharap niya. Dahil puro swordsman ang mga dating kalaban, inasahan niya ang kakaibang atake. Nang sumipa ang barbarian, ginamit ni Errol ang blink dash upang makailag at agad na tumira ng malinis na hiwa sa leeg, isang iglap lang, tapos na naman ang laban. Halos hindi makapaniwala si Lena na tinalo ni Errol ang 3A rank na sunod-sunod. Tuwa naman si Lilia, kung suswertehin, baka kaya niyang tapusin ang lahat ng 5 laban mag-isa. Tinukso siya ni Lena na parang ayaw na niyang lumaban, at totoo iyon, alam ni Lilia na kung siya ang nasa pwesto ni Errol, matatalo siya agad, kaya todo cheer na lang siya para kay Errol. Sa ika-4 na laban, isang shield bearer naman ang kalaban. Hirap si Errol makalusot sa matibay na depensa nito, pero mas mabilis pa rin siya. Naiinis ang kalaban at tinawag siyang sinungaling, sinabing imposibleng walang klase ang isang taong kayang tumalo ng 3A rank. Kalma lang na sagot ni Errol na bunga lang iyon ng matinding pagsisikap.
Natawa ang kalaban, sinabing hindi kaya ng pagsisikap talunin ang kapangyarihan ng klase. Tugon ni Errol, kung totoo yan, hindi ka sana bagbog ngayon ng isang binatilyo. Galit na galit, gumamit ang kalaban ng shield bash, pero nabasa iyon ni Errol at sinipa ang kalasag hanggang matanggal. Laking gulat ng kalaban nang gamitin ni Errol ang parehong galaw pabalik, ang shield bash na ginamit ng barbarian kanina. Ipinaliwanag ni Errol na ang mga simpleng kasanayan ay maaaring matutunan sa pamamagitan ng obserbasyon. Kinuha niya ang kalasag at ginamit ito para pabagsakin ang kalaban. Iyon ang ikaapat niyang sunod na panalo. Ngayon, nagdududa na ang mga tao kung totoong ang classless siya. Sumigaw ang ilan para ipadisqualify siya. Tinawag ng announcer ang Guild Association upang beripikahin ang kanyang record, at pumayag si Errol na ipakita ito. Nang i-project sa ere ang assessment card niya, malinaw na nakasulat, classless. Natahimik ang lahat. Napasigaw si Lilia, kung alam ko lang na ganito ka kalakas, isasangla ko pa lahat ng kayamanan ng tatay ko. Napailing si Lena sa bisyo ni Lilia sa sugal. Pero aminado siyang lampas sa inaasahan ang lakas ni Errol. Lumabas ang huling manlalaro ng Black Blade, at agad naramdaman ni Errol na ibang antas ito. Si Masamyun, ngumingiti, kampante, at handa sa kanyang ultimate technique. Nang marinig iyon ni Errol, lalo siyang na-excite at pumasok sa range ng kalaban. Mabilis na naglabas ng espada si Masamyun at tumira sa leeg ni Errol, pero hangin lang ang tinamaan. Nasa likod na niya si Errol, at ipinaliwanag nitong mas mabilis pa ang nagturo sa kanya. Pagkatapos ay ginamit niya ang ultimate skill na itinuro ng kanyang ina, Piercing Tempest. Isang matinding hampas at nawalan ng malay si Masamyun. Hindi makapaniwala sina Lilia at Lena, nanalo sila nang hindi man lang lumaban. Tumakbo si Lilia para yakapin si Errol, pero umiwas ito ng kusa, nakasanayan na raw niya dahil lagi siyang ginugulat ng kapatid noon. Pagharap niya, nakita niyang nakabukas ang mga bisig ni Lena, ngunit namula ito at agad umiwas. Tumawa si Errol at sinabing ayos lang sana kung niyakap siya. Basta sana tinanggal niya muna ang armor para mas malambot. Mula sa itaas ng tribuna, galit na nakamasid si Jorg, sugatan ang kanyang dangal. Habang nagdiriwang ang Dragon Fang, tahimik siyang nanumpang babawi sa kahihiyan na kanyang sinapit. Gabi ng iyon, bumalik silang lahat sa guild upang ipagdiwang ang tagumpay na pinamunuan ni Arl. Patuloy pa ring sinusubukan ni Lilia na kumbinsihin siyang pakasalan siya upang masandalan ang talento nito habang buhay. Ngunit sumagot si Arl na kung pakakasalan man niya ang sinuman, si Lena iyon. Biglang tumalon si Lena mula sa kanyang upuan, sinasabing tigilan niya ang pagbibiro dahil imposibleng seryoso siya. Tinanong ni Barol kung bakit niya naisip na nagsisinungaling si Arl, at ipinaliwanag ni Lena na karamihan sa mga lalaki ay nagkakamaling isipin na siya ay isang babaeng obsessed lamang sa espada. Inamin ni Errol na ganoon din ang inakala niya noong una silang magkita. Iginiit ni Lena na tiyak na ayaw ni Arl na pakasalan ng isang babaeng kulang sa pambabaeng alindog tulad niya. Ngunit malinaw na nakatitig si Arl sa dalawang napakapanghikayat na halimbawa ng alindog sa sandaling iyon. Sinabi ni Lena na nakatuon siya sa layuning maging pinakamagaling na babaeng mandirigma sa buong mundo at wala siyang oras para sa pag-ibig. Napabuntong hininga si Lilia sa ginhawa, masaya na hindi na niya kailangang makipagkompetensya para sa atensyon ni Arl. Sinimulan niyang haplasan ang binti ni Errol, nag-aalok ng isang espesyal na masahe bilang pasasalamat sa kanyang pagsisikap sa araw na iyon. Ngunit tumanggi si Arl at sa halip ay hiniling kay Lena na gawin iyon. Nilinaw naman niyang gusto niyang hampasin siya nito ng espada, tulad noong nakaraan. Tinanong ni Lena kung seryoso siya, dahil nahihiya pa rin siyang nasaktan niya ito noon, ngunit iginiit ni Arl na iyon lamang ang tanging paraan upang makabisado niya ang gut skill, at si Lena ang pinakasanay at pinakamapagkakatiwalaang tao na kilala niya. Sa mga sandaling iyon, bumaba ang ama ni Lilia matapos marinig ang ingay. Sa una, inakala niyang ibinubunto ni Lena ang galit niya kay Arl matapos matalo sa paligsahan, ngunit agad siyang itinama ni Lilia, na talagang natalo nila si Blacklade at nagtagumpay na mabayaran ang kanilang utang upang mapanatiling bukas ang guild. Namangha ang kanyang ama at nagtanong kung nagkamali ba si Blacklade sa pagpapadala ng mahihinang kalaban, ngunit ipinaliwanag ni Lilia na ipinadala nila ang pinakamalakas nilang koponan. At tinalo pa rin silang lahat ni Arl mag-isa. Nabigla ang kanyang ama sa lakas ni Arl ngunit hindi ipinakita ang kanyang paghanga,
at sinabi na oras lang ang bibilangin bago iwan sila ni Arl para sa mas malakas na guild. Mariing sinabi ni Lilia na hindi iyon mangyayari dahil plano niyang pakasalan si Arl, ngunit agad siyang pinutol ni Arl, itinangging pumayag siya sa ganoong alok. Patuloy na iginigiit ng ama ni Lilia na walang saysay ang pagsagip sa guild, ngunit sawang-sawa na si Arl sa kanyang negatibong pananaw. Sinabihan niya itong manahimik, dahil kahit papaano ay may ginagawa si Lilia sa buhay niya, hindi tulad ng kanyang walang silbing ama na puro reklamo lang tungkol sa pagkawala ng isang braso. Paalala ni Arl, sapat na ang isang kamay upang humawak ng espada. Nagalit ang ama ni Lilia sa sinabi niya, hinablot si Arl sa kwelyo, at sumigaw na wala ng silbi ang lahat ng kanyang dual sword techniques kung isang espada na lang ang kaya niyang gamitin. Ngunit bilang isang taong natutong lumaban ng walang anumang kakayahan, sinabi ni Arl na kailangan lang niyang magsanay at pagbutihin. Walang maisagot, binitiwan siya ng ama ni Lilia at galit na umalis sa bulwagan ng pagsasanay. Humingi ng paumanhin si Lilia sa inasal ng kanyang ama at nagpasalamat kay Arl sa pagtatanggol sa kanya, umaasang tumimo kay Rod ang mga sinabi nito. Inasahan ni Lena na magiging inspirasyon iyon para muling mag-ensayo si Rod, dahil alam niyang mabuti itong tao sa kaloob-looban. Sumang-ayon si Arl, sinabing gusto niyang mapanood si Rod na magprakti dahil marami siyang matututunan sa isang dual swordsman. Nakita ni Lilia ang kasab-ikan ni Arl na matuto, kaya iminungkahi niyang tuklasin nila ang dungeon sa ilalim ng lungsod, isang lugar na puno ng bitag at mga halimaw. Tuwa si Arl, at sumama rin si Lena, gustong magkaroon ng tunay na karanasan sa pakikipaglaban bilang paghahanda sa nalalapit na Sword God Tournament. Nang tanungin ni Arl kung ano iyon, ipinaliwanag ni Lena na katulad iyon ng dati nilang paligsahan ngunit layunin nitong tukuyin ang pinakamalakas na mandirigma sa lungsod. Akala ni Lilia ay sasalihan din ni Arl, kaya agad niyang inilabas ang isang papel at hinikayat itong pumirma, ngunit dali-daling pinunit ni Arl nang mapagtantong ito ay sertipiko ng kasal. Tinangka ni Lilia na tawanan ito bilang biro, ngunit hindi natuwa si Arl at agad siyang isinabot sa headlock, tumatangging pakawalan hanggang sa humingi ito ng tawad. Samantala, isang babaeng nakabalabal ng itim ang palihim na nagmamasid sa kanila gamit ang kristal na orb sa utos ni Jorg, na patuloy pa ring may kinikimkim na galit. Dumating si Jorg at tinanong kung natukoy na nito ang kanilang pupuntahan. Ibinahagi ng babae na balak nilang tuklasin ang dungeon sa lalong madaling panahon. Napangisi si Jorg, iniisip na iyon na ang perpektong pagkakataon, walang magdududa kung may aksidenteng mangyari sa loob. Kinabukasan, palihim na pumasok si Lilia sa silid ni Arl suot ang nightgown, tangkang akitin ito. Ngunit sanay na si Arl sa ganitong mga kalokohan dahil sa kanyang kapatid, kaya agad niyang naramdaman na may pumasok sa kanyang silid. Nagising siya, hinawakan si Lilia sa ulo, at madiing pinisil. Nakiusap si Lilia na huwag siyang saktan, kaya pinalaya siya ni Arl, ngunit may pag-iingat pa rin. Iginapos niya ito sa kama gamit ang kumot bago nagtungo sa silid ni Lena upang humingi ng tulong. Kumatok siya, at nang marinig ang tinig ni Lena na nagsabing pumasok ka, agad siyang pumasok, ngunit nadatnan niya itong mahimbing na natutulog. Malakas si Lena mangarap ng gising, at sa panaginip nito, akala niya ang boses ni Arl ay sa kanyang ama. Mukhang inosente ito habang natutulog, kaya natatawang hinaplos ni Arl ang kanyang ulo bago umalis. Makalipas ang ilang oras, nakarating ang grupo sa dungeon. Nabigla si Arl sa itsura nito, inaasahan niyang parang kuweba ang pasukan, at mas lalo siyang nagulat sa dami ng taong naroon. Ipinaliwanag ni Lena na malapit na ang Sword God Tournament, kaya lahat ay nagsasanay ng mabuti. Sa loob, ipinakita ni Lilia kay Arl ang teleportation circle, ipinaliwanag na kaya nitong dalhin agad ang isang tao sa alinmang palapag na dati na niyang napuntahan. Dahil baguhan pa si Arl sa dungeon, kailangan niyang magsimula sa unang palapag. Ngunit tiniyak ni Lilia na gagabayan niya ito papunta sa mas malalim na antas, habang si Lena naman ay maaaring mag-ensayo ng mag-isa. Iginiit ni Lena na sasama rin siya, ngunit tumutol si Lilia, sinasabing hindi kailangan ng dalawang gabay at puro aksaya lang iyon ng oras. Sinimulan niyang akayin si Arl papunta sa pasukan habang masayang binabanggit kung gaano kasaya silang dalawa lang. Agad namang huminto si Arl at sinabi kay Lena na gusto rin niyang sumama ito. Di nagtagal, hinarap ng grupo ang kanilang unang tunay na pagsubok, ang living armor. Sumugod si Arl at nakipagsabayan ng espada,
namangha sa bilis nito para sa isang sandatahang bakal. Ngunit mas mabilis siya, at madali niyang napugutan ng ulo ang kalaban. Laking gulat niya nang magpatuloy pa rin ito sa paggalaw kahit wala ng ulo. Ipinaliwanag ni Lena na ang baloting iyon ay hungkag at ginagalaw lamang ng mahika ng dungeon, kaya wala itong mga vital point. Dali-daling naisip ni Arl na ang pinakamabisang paraan upang mapatigil ito ay sirain ang mga binti. At mabilis niyang tinaga ang mga tuhod nito hanggang bumagsak. Natapos din agad ni Lena ang sariling laban, nilinis ang silid, ngunit pansamantala lang iyon, dahil muling mabubuo ang mga armor kalaunan. Lumapit si Lilia, nagrereklamo kung gaano kahirap ang laban, ngunit itinuro ni Arl na wala naman talaga siyang ginawa. Ipinagtanggol ni Lilia ang sarili, sinasabing naunahan lang siya ni na Arl at Lena bago siya makakilos. Napaisip si Arl dahil hindi pa niya nakikita si Lilia na lumaban. Kaya tinanong niya kung ano ang klase nito. Ipinagmamalaki ni Lilia na inilabas ang kanyang espada at sinabing siya ay isang fencer. Nag-alok pa siyang turuan si Arl ng kanyang mga teknik, ngunit tumanggi ito, sinabing ang fencer ay mas mababang bersyon lamang ng Sword Princess class na taglay ng kanyang ina. Habang papunta sila sa susunod na labasan, nakasalubong nila ang isang batang lalaki na sugatang-sugatan. Sinabi nitong nahulog siya sa isang bitag at naiwan pa ang kanyang mga kasamahan sa loob. Kaya nakiusap siyang tulungan sila. Agad pumayag si Lena, ngunit pinigilan siya ni Lilia, hindi dahil sa pagdududa, kundi sa prinsipyo. Hindi siya nagtatrabaho ng libre. Humingi muna siya ng bayad, sinabihan ng bata na maglabas ng pera kung gusto nitong sagipin ang kanyang mga kasama. Sa ayaw man o sa gusto, pumayag ang bata. Buong-buo na ang loob ni Lilia na tulungan ang sugatang lalaki. Sumang-ayon din ang iba, ngunit nakaramdam si Arl ng labis na pagdududa, tila masyadong maliksi ang lalaki para sa isang taong labis na duguan. Iwinaksi ni Lilia ang kanyang mga pag-aalinlangan, sinabing hindi lahat ay kasing tibay ni Arl at marahil ay sinwerte lang ng ilang beses habang tumatakas. Gayunman, nanatiling hindi kumbinsido si Arl. Kung ganoon karami na ang dugo na nawala sa lalaki, hindi na ito makakatayo, lalo na't makakalakad pa. Sigurado siyang peke ang mga sugat nito. Hindi pa alam ni Arl kung anong bitag ang inihanda ng lalaki, ngunit nagpasya siyang sumabay muna para malaman. Dinala sila ng lalaki sa isang lihim na silid, kung saan may nakita silang lawa ng dugo sa gitna ngunit walang bakas ng kanyang mga kasamahan. Natakot si Lena na baka huli na sila, habang si Lilia naman ay naaga ang pansin ng isang kumikislap na barya sa sahig. Agad niya itong dinampot, at nang hindi sinasadya, na-activate ang isang teleportation circle. Biglang nagtawanan ang lalaki, ipinagyayabang na nalinlang niya sila, hanggang mapansin niyang nakatayo rin pala siya sa loob ng bilog. Kasama rin siyang na-teleport. Pagkaraan ng ilang sandali, napunta ang grupo sa ibang palapag. Ni si Lena ni si Lilia ay hindi ito nakilala, ibig sabihin ay nailipat sila sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Nataranta ang lalaki, nagrereklamo na hindi patas na siya mismo ay nadamay. Handang saktan siya ni Lilia dahil sa pagtataksil, ngunit aksidenteng nasipa niya ang kanyang barya sa gitna ng silid, na nagpasimula ng paglitaw ng isang napakalaking kabalyero na nakabaluti. Sa takot, agad umamin ang lalaki na binayaran siya upang akayin sila sa teleportation trap na magdadala sa kanila sa pinakamababang palapag ng dungeon, upang harapin mismo ang Sword God. Umiling si Lilia at Lena, hindi naniniwalang totoo ang klase ng Sword God, iniisip nila itong alamat lamang. Ngunit agad na naglaho ang kanilang pag-aalinlangan ng bunutin ng kabalyero ang espada at magpakawala ng isang hampas na muntik ng pugutan ng ulo ang lalaki. Pagkatapos ay humarap ito kay Arl, at malakas na ibinangga siya sa pader. Dahil sa kanyang matinding pagsasanay sa pagtitiis kasama si Lena, nakayanan ni Arl ang atake ng may kaunting pinsala lamang. Mabilis siyang bumawi, ngunit umiwas ang kabalyero gamit ang mataas na antas ng teknik na tinatawag na Divine Step. Kumpiyansa si Arl na ang kalabang ito ay isang tunay na Sword God, ngunit sa halip na matakot, dama niya ang matinding pananabik, isang perpektong pagkakataon upang ilabas ang buong lakas niya. Aktibo niyang ginamit ang Divine Step, mabilis na nilapitan ng kabalyero upang makipagsagupaan ng espada. Tumugon naman ang kabalyero sa pamamagitan ng Divine Presence, isang kakayahang nagpapatigil sa lahat ng nasa paligid. Gayunman, hindi naapektuhan si Arl, dahil matagal na siyang nagsanay kasama ang kanyang ina upang labanan iyon.
Noon, halos hindi siya makagalaw sa ilalim ng presyon nito, ngunit ngayon, magaan niyang naiwasan ang atake ng kabalyero at winasak ito gamit ang Infinite Break Slash. Matapos ang labanan, uminom si Arl ng banal na tubig upang makabawi ng lakas. Habang nagpapahinga siya, tinanong ni Lena at Lilia kung paano niya nalaman ang mga teknik ng Sword God gayong ni isa sa kanila ay hindi pa nakakakita ng ganoon. Ipinaliwanag ni Arl na natutunan niya iyon mula sa kanyang ina. Bagaman karaniwan itong ginagamit ang estilo ng Sword Princess, sa katotohanan, isa itong Sword God. Hindi man kapanipaniwala, nagtitiwala si Lena na hindi magsisinungaling si Arl. Gayunman, naisip niyang bakit kailangang itago ng ina ni Arl ang kanyang tunay na klase. Sagot ni Arl, gusto lamang nitong iwasan ang pansin na kaakibat ng ganoong kapangyarihan. Samantala, sa ibabaw ng lupa, natuklasan ni Rod ang bitag ni Jorg at labis na nagdalamhati sa pag-aakalang patay na ang kanyang anak. Ngunit laking gulat niya, at ni Jorg, nang biglang pumasok sina Arl at ang iba pa sa bar, nagtatawanan na parang walang nangyari. Lubos ang tuwa ni Rod na ligtas si Lilia, habang si Jorg naman ay hindi makapaniwala na nakaligtas sila matapos harapin ang isang Sword God. Ngumiti si Lilia, ipinagyayabang na madaling tinalo ito ni Arl, at naumamin ang batang lalaki na si Jorg ang nasa likod ng pakana. Sandaling nataranta si Jorg ngunit agad niyang naalala na walang parusa sa mga krimeng nangyayari sa loob ng dungeon. Kaya't mayabang siyang umalis, sinasabing wala silang magagawa laban sa kanya. Ngunit pag-uwi niya, nilamon siya ng galit, sinira niya ang kanyang silid sa sobrang inis na may batang tulad ni Arl na humigpit pa sa kanya. Biglang nagsalita ang isang espada sa kanyang silid, nangangakong pagkakalooban siya ng kapangyarihan, kung papakawalan niya ito. Kinabukasan, magkasamang nakaupo sina Lilia at Lena sa lounge, at halatang balisa si Lilia matapos makita ang paunang listahan ng mga magtatagisan sa paligsahan. Labis siyang nadurudge nang malaman niyang si Arl ang makakaharap niya, alam niyang wala siyang pag-asang makarating sa finals. Sinabi ni Arl na huwag masyadong mabahala dahil kahit sa kasalukuyan niyang antas, maliit na rin talaga ang tsansa niyang manalo, ngunit kaunti lang ang naitulong yun sa loob ni Lilia. Sa kabutihang palad para kay Lena, hindi siya kasali sa bracket ni Arl, bagaman matitindi pa rin ang mga makakalaban niya kaya kailangan niyang ibigay ang lahat kung gusto niyang umabante. Si Lilia naman ay nagpasya ring gawin ang makakaya niya kahit alam niyang hindi niya matatalo si Arl. Balak niyang muling magsanay sa dungeon at hiniling kay Arl na samahan siya bilang proteksyon, ngunit nag-aatubili si Arl dahil ayaw na niyang muling sumuong doon. Sa mga sandaling iyon, lumabas si Rod upang alamin ang nangyayari. Nang marinig niya ang plano ni Lilia, binalaan niya itong mag-ingat, natatakot na baka may bitag na namang itanim si George. Nakita ni Lilia ang tunay na pag-aalala ng ama at tiniyak dito na magiging maingat siya, kaya medyo nabawasan ang pag-aalala nito. Nagulat si Arl sa pagbabago ng ugali ni Rod, mula nang muntikan niyang mawala ang anak dahil sa kalupitan ni Jorg, napagtanto niyang hindi siya maaaring manatiling mahina kahit panawalan siya ng isang braso. Dahil dito, nagsimula siyang muling magsanay. Makalipas ang ilang araw, dumating ang araw ng Sword God Cup preliminaries, at dagsa ang mga tao upang mapanood ang mga mandirigmang magtatagisan. Sa kabila ng matinding pagsasanay, natalo si Lilia sa unang laban pa lang laban sa isang di kilalang kalaban at labis siyang pananghinaan ng loob. Tinangka siyang aliwin ni Arl at sinabing inaasahan na rin naman ang ganitong resulta, ngunit hindi iyon nakatulong. Samantala, panalo si Arl sa lahat ng laban niya at nakapasok sa finals ng kanyang bracket. Kahit alam ni Lilia kung gaano kalakas si Arl, binalaan pa rin niya itong mag-ingat dahil ang babaeng makakalaban niya ay may kakaibang mga kakayahan. Nagulat si Arl sa salitang kakaiba, iniisip na nakita na niya ang lahat ng uri ng kasanayan sa dungeon. Ipinaliwanag ni Lilia na puro swordsmanship pa lang ang nakakaharap ni Arl noon, samantalang ang kalaban ngayon ay isang magic swordsman, isang mandirigmang gumagamit ng mahika upang palakasin ang espada habang nakikipaglaban. Nagulat si Arl na walang batas na nagbabawal ng mahika sa isang swordsmanship tournament. Ngunit hindi naman siya nabahala. Pag-akyat niya sa entablado, agad sinabi ng babae na pinapayagan ang paggamit ng mahika, kaya ayaw niyang marinig ang anumang palusot kapag siya ang nanalo. Umiling lang si Arl at sinabing palagi siyang handa sa magandang laban. Nang magsimula ang laban, walang tigil sa pagbuga ng mga fireball ang babae,
kaya napilitan si Arl na umiwas sa loob ng arena. Sumugod siya upang umatake, ngunit naiparada ng babae ang kanyang espada at pinaputukan siya ng malapitan. Dahilan upang siya ay itulak pabalik. Nasusukat na ni Arl ang kakayahan nito at sinabing maginhawa sigurong makalaban gamit ang parehong maikli at mahabang saklaw ng atake. Gayunman, napansin niyang katamtaman lang ang antas ng kalaban, hindi bihasa sa espada o sa mahika, puro pabugso-bagsong atake lamang. Nainsulto ang babae at sinabing hindi na siya makakapang-asar kapag ginamit na niya ang kanyang ultimate technique. Nilagyan niya ng apoy ang espada, na agad namang pumukaw ng atensyon ng mga manunood. Nagpakawala siya ng mga alon ng apoy kay Arl, ngunit nasusundan iyon ng matalas na mga mata ng lalaki. Inamin ni Arl na kahanga-hanga ang kakayahan, na magiging makapangyarihan kapag ganap ng napag-aralan, ngunit sa ngayon, magaspang pa at madali lang niyang nasasalag. Kung nasa antas man lang ng kasanayan ni Lilia ang babae, baka naging hamon pa. Sa halip, puro lakas lang ng apoy ang inaasahan nito, kaya't madali niyang natalo. Galit na galit, sumigaw ito na imposibleng matalo siya ng isang walang klase. Sa susunod na sandali, pinakawalan ni Arl ang Twin Blade Slash, pinatay ang apoy sa espada ng babae bago siya agad tinamaan at nawalan ng malay. Idineklara si Arl bilang panalo ng kanyang preliminary bracket. Gayunman, naisip niya kung posible bang makapagsanay siya upang matutunan din ang mahika. Ilang araw ang lumipas, ginaising ni Lilia ang ama mula sa pagkakatulog at sinabing oras na para panoorin ang laban ni Arl sa Sword God Cup. Tumanggi si Rod, hinayla siya ni Lilia, iginiit na may nakalaan ng upuan ang kanilang guild. Ngunit nanatili siyang matigas ang ulo. Nagtanong si Lilia kung iniiwasan ba niya si George, ngunit ipinaliwanag niyang matapos siyang muling magsanay kamakailan, napagtanto niyang labis na siyang kinakalawang. Aminado siyang baka hindi na niya kayang manalo sa torneo sa kasalukuyan niyang kalagayan. Nag-init ang ulo ni Lilia sa narinig, ang daling magsalita ng ama tungkol sa pagkapanalo, samantalang siya nga ay hindi man lang nakapasok sa kwalifikasyon. Ipinilit niyang sasama ito kahit ayaw. At hinayla palabas upang magbihis. Pagkatapos maghanda, magkasama silang umalis. Kahit nagkunwaring ayaw, alam ni Lilia na pupunta pa rin sana ito ng palihim, hindi kailanman pinalalampas ni Rod ang pagkakataong mapanood ang pag-angat ng kanyang mga kasapi, at hindi rin niya itinanggi iyon. Samantala, sa arena, balisa si Lena habang nakaupo sa kanyang upuan. Dumating si Arl at nagtanong kung may problema, nagtataka sa sobrang nerbiyos niya. Inamin ni Lilia, Lena sa orihinal, na kinakabahan talaga siya dahil ito ang pinakamalaking paligsahan sa lungsod. Mas masama pa, hindi niya malalaman kung sino ang makakalaban hanggang magsimula ang laban, kaya hindi niya alam kung anong uri ng mandirigma ang haharapin niya. Maya-maya, inanunsyo ng tagapagsalita na ang unang laban sa araw na iyon ay sa pagitan ng kampyon noong nakaraang taon, si George the Sword Emperor, at si Arl. Nagulat si Arl na siya agad ang makakaharap ni George at naghanda para sa labanan. Pag-akyat ni George sa arena, napasinghap ang mga manonood, mas nakakatakot ang anyo niya ngayon. Taglay ang madilim at nakakatindig balahibong enerhiya. Mula sa itaas ng mga upuan, nag-alala sina Rod at Lilia. Nagtanong si Lilia kung bakit parang halimaw si George, ngunit agad naramdaman ni Rod ang mas nakamamatay na presensya. Nakita niya ang espada sa kamay ni George at sumigaw kay Arl na lumayo, binabala ang taglay nito ang isang makapangyarihang demonyo. Nagulat ang demonyo na agad may nakakilala sa sandata, sapagkat ganap na nitong sinakop ang katawan ni George. Ayon sa alamat, ginamit ng mismong Sword God ang espadang iyon upang patayin ang isang demonyo, ngunit isinumpa ito ng galit ng nasabing nilalang, kaya't nakulong ang kaluluwa nito sa loob. Dapat ay nakaselyo ito sa hariing silid, kaya't hindi maintindihan ni Rod kung paano ito nakuha ni George. Inamin ng demonyo na panahon lamang ang kailangan bago may taong uhaw sa kapangyarihan na magpapalaya rito, at ang taong iyon ay si George. Ipinahayag ng demonyong si Dergilda na muling maghahasik siya ng kaguluhan sa mundo. Hindi makapaniwala si Lena na totoo si Dergilda, naaalala niyang sa kasaysayan, sinasabing nilikha ito ng isang masamang Diyos noong unang panahon upang sunugin ang mundo, ngunit marami ang naniniwalang alamat lamang iyon. Nagkagulo ang mga tao sa arena nang mapagtanto nilang totoo ito, at nagsitakbuhan upang makatakas. Ngunit nagtatwa si Dergilda at nagbato ng barrier sa buong arena, ikinulong ang lahat.
Wala ni isa mang makalabas, at balak niyang patayin silang lahat ng dahan-dahan. Napansin niyang nakatayo pa rin si Arl, handang lumaban. Natatawa siyang tinanong ang binata kung bakit itataas pa nito ang espada sa halip na magmakaawa. Ngunit matatag na sinabi ni Arl na kaya niyang manalo, dahil minsan nang natalo si Dergilda ng isang sword god, patunay na hindi ito walang kamatayan. Umamin si Dergilda na totoo iyon, ngunit mula sa mga alaala ni George, alam niyang wala nang nabubuhay na sword god ngayon, kaya't wala nang makapipigil sa kanya. Kalma lang na tumugon si Arl. Nagkakamali ka sa dalawang bagay, buhay pa ang isang sword god, at kahit hindi ako iyon, kaya pa rin kitang talunin. Natawa ng malakas si Dergilda, ngunit naputol ang kanyang halakhak nang gamitin ni Arl ang Divine Step, biglang lumitaw sa harap niya at muntik na siyang mapugutan. Nabigla si Dergilda at tinanong kung paano nagkaroon si Arl ng teknik ng Sword God, ngunit hindi sumagot ang binata at nagpatuloy sa walang awang pag-atake. Ngunit ngumiti si Dergilda nang maalala ang bentahe ng katawan ni George bilang Sword Emperor. Ginamit niya ang lakas nito, tumalon ng mataas, at pinagsakan si Arl ng napakalakas na atake sa balikat, dahilan upang ito ay bumagsak sa lupa. Laking gulat ni Dergilda nang, matapos ang alikabok, tumayo si Arl na walang gallows. Hindi niya maunawaan kung paano nakayanan iyon ng isang ordinaryong tao. Ngumiti lang si Arl at sinabing buti na lang nagbunga na rin ang pagsasanay ko sa guts. Kinabahan si Dergilda, hindi tumatama ang kanyang mga atake, at kung magpapatuloy ito, siguradong matatalo siya. Ilang sandali pa, pinakawalan ni Arl ang infinite break, tinamaan si Dergilda ng daan-daang beses sa loob ng isang segundo. Bumagsak ang demonyo sa tindi ng atake, at lumabas si Arl bilang nagwagi. Naiwan ang katawan ni George, at inakalang wala ng lakas ang demonyo, kaya tatalikod na sana siya. Ngunit sa loob, galit na galit si Dergilda at ayaw muling maselyuhan. Dahil alam niyang hindi niya matatalo si Arl, nagpasya siyang tumakas sa pamamagitan ng paglipat sa bagong katawan. Sandaling naisip niya si Lena, ngunit umatras dahil nasa tabi lang si Arl. Sa halip, itinoon niya ang pansin kay Rod, biglang napansin ni Arl ang espadang tumakas mula sa kamay ni George at lumipad patungo sa kanila. Tumalon si Sophie upang itulak si Lena, ngunit ang espada ay pumihit pataas at bumagsak sa mga upuan. Pag-alis ng usok, ligtas si Lilia, ngunit si Dergilda, ngayon nasa katawan ni Rod, ay may hawak na espada sa leeg ni Lilia at nagbanta na papatayin ito kung hindi siya pakakawalan ni Arl. Kalma lang na sumagot si Arl na hindi ko naman siya asawa, ngunit inakalang nagbabluff si Dergilda dahil nakita sa alaala ni Rod ang maraming pagkakataong ipinahayag ni Lilia na pakakasalan niya si Arl balang araw. Biglang nawala ang gana ni Arl na iligtas ito at naghanda ng umatake, ngunit nakiusap si Lena na huwag dahil kaibigan pa rin nila si Lilia. Sinabi ni Arl na huwag mag-alala, sigurado siyang hindi rin kayang saktan ni Dergilda si Lilia. Nainsulto ang demonyo at itinaas ang espada upang patunayan na mali siya. Ngunit tumigil ang kanyang braso, patuloy na lumalaban ang kamalayan ni Rod, ayaw niyang siya mismo ang papatay sa anak. Sa desperasyon, inalok ni Dergilda si Rod ng kapangyarihang ibalik ang dating lakas kapalit ng kanyang kaluluwa. Ilang araw na ang nakalipas mula nang halos pumayag siya sa ganoon, ngunit dahil kay Arl, naniniwala na siyang ang tunay na lakas ay nakukuha sa sariling pagsisikap, hindi sa madali ang paraan. Sa buong lakas ng loob, naputol ni Rod ang kontrol ng demonyo at inihagis ang sinumpang espada kay Arl. Naagad itong winasak sa isang iglap, tuluyang pinuksa si Dergilda. Pagbalik sa guild, muling nahanap ni Rod ang kanyang sigla sa pagsasanay ng espada. Dahil sa kasakatang dala ni Arl, marami ang bagong sumali upang siya ang magsanay sa kanila. Habang masigla niyang tinuturuan ang mga ito, sumisigaw siyang dapat ay huwag silang umasa sa mga skill at matutong magdepensa ng tunay. Nagsusumamo ang mga baguhan sa sobrang hirap ng training. Sa malapit, nagtatago ang isang estudyante sa likod ng pader ngunit nahuli siya ni Lilia. Tinanong niya kung bakit hindi ito nagsasanay, at umamin itong sobra ang tindi ng ama niya kaya kinailangan niyang magpahinga. Napangiti si Lilia at sinabing mula nang makilala ni Arl ang kanyang ama, lalo itong naging seryoso sa pagiging mandirigma. Nagtanong ang binata kung nasaan si Arl, dahil wala ito buong araw. Ibinunyag ni Lilia na umalis na si Arl sa guild kamakailan, at sumunod naman agad si Lena. Sinubukan niyang magpakatatag, ngunit napaiyak siya,
pakiramdam niya ay hindi makatarungang iniwan siya ni Arl. Samantala, pauwi na si Arl sa kanyang bayan. Nagtaka ang driver ng karwahe nang malaman na siya ang nanalo sa Sword God Cup sa maikling panahon niya sa lungsod, at tinanong kung bakit siya aalis sa tuktok ng kasikatan. Sagot ni Arl, natutunan na niya ang lahat ng kaya niyang matutunan at wala ng dahilan upang manatili. Balak niyang bumalik sa kanyang bayan upang subukin ang lakas niya. Sa pagkakataong ito, naniniwala siyang kayanan niyang talunin ang kanyang ina. Sa kanilang bayan, namumulot ng bulaklak sa hardin ang ina ni Arl. Nang palihim niya itong nilapitan, tinawag siya ng ina kahit hindi pa lumilingon. Ngumiti ito at malugod na binati siya. Sinabing mas lalo siyang lumakas ngayon, dahil hindi niya naramdaman ang presensya ni Arl hanggang ilang metro na lang ang layo nito. Diretsahang sinabi ni Arl sa kanyang ina na siya ang nanalo sa Sword God Cup, at napangiti ito ng buong pagmamalaki, ibinunyag na nakuha rin niya ang parehong titulo noong kanyang kabataan. Habang naghahanda si Arl na huminin siya sa isang laban upang subukin ang kanyang lakas, ipinakita ng ina ang kanyang kataasan, kumilos siya ng napakabilis na hindi man lang nakarik si Arl. Bagaman biro lamang iyon, kung espada ang hawak niya sa halip na bulaklak, baka delikado na ang anak niya. Ito mismo ang dahilan kung bakit gustong magsanay muli ni Arl kasama siya. Pumayag si Farah na makipag-sparring, ngunit binalaan siyang kapag sa loob ng bahay ginawa iyon, tiyak na masisira ang lahat. Inanyayahan niya si Arl sa training ground sa likod ng bundok, at masigla itong pumayag. Pagdating nila roon, sabik si Farah na makita kung gaano kalakas na ang kanyang anak, at agad siyang sumugod gamit ang Divine Step Strike. Ngunit dahil minsan na niya itong nakita, nauna nang nabasa ni Arl ang galaw at naitaas ang espada upang harangin ang atake. Tumalon siya pataas at pinakawalan ang pinagsamang Divine Slash at Twin Blade Slash, subalit madaling nasalag ni Farah ang bawat hampas. Humanga ito at pinuri ang anak sa pagiging malikhain sa pagsasanib ng dalawang teknik. Nagtanong si Arl kung anong kasanayan ang ginamit niya para makasalag, dahil hindi pa niya iyon nakikita noon. Ngunit ipinaliwanag ni Farah na wala siyang ginamit na skill, puro dalisay na kasanayan lamang sa espada. Napagtanto ni Arl na hindi dapat umasa ng labis sa mga espesyal na kakayahan, kundi sa tunay na kahusayan sa paggamit ng sandata. Samantala, sa bayan, umalingaw ang malalakas na pagsabog mula sa kagubatan. Nagpanik ang mga tao, inakalang may malakas na halimaw na umatake. Sa totoo lang, sina Arl at Farah lamang iyon, nag-eensayo sa buong lakas. Ginamit ni Farah ang Divine Presence upang pabagalin ang anak, ngunit nasanay na si Arl sa teknik na iyon kaya't wala itong epekto. Humanga si Farah sa pag-unlad ng anak at idineklarang magiging seryoso na siya. Sumagot si Arl na ganoon din siya. Sabay silang sumugod at nagbanggaan gamit ang Infinite Break. Sa parehong oras, bumalik sa bayan si Lena. Ngunit napansin niyang walang tao. Narinig niya ang ingay mula sa malayo at inakalang may kinalaman iyon, bagaman ang tanging inaalala niya ay makita si Arl muli. Kumakatok siya sa pinto ng bahay nito, at laking gulat niya nang isang batang babae ang sumagot. Akala niya ay kapatid ni Arl, kaya tinanong niya kung naroon ba ito. Tiningnan siya ng bata mula ulo hanggang dibdib, napasamang mukha, at nagselos, sabay sabing, baka-baka. At sinubukang isara ang pinto. Naguluhan si Lena. Pinigilan ito at ipinaliwanag na gusto lang niyang makausap si Arl. Tumanggi ang bata at sinabing hindi makikipag-usap si Arl sa isang baka na gaya niya. Dumating bigla sina Arl at Farah. Sinermonan ni Farah ang anak na babae dahil sa kawalang galang sa bisita. Masayang tumakbo ang bata papunta sa bisig ni Arl, ngunit napansin ang mga pasa at pagod sa kanilang katawan. Ipinaliwanag ni Farah na naglaban sila at medyo nasobrahan lang. Nang tanungin ng bata kung sino ang nanalo. Inamin ni Farah na si Arl ang nagwagi, ikinagulat ni Lena dahil isa si Farah sa mga sword god. Mapagkumbabang sinabi ni Arl na nanalo lamang siya dahil matagal nang hindi nagsasanay ng seryoso ang ina at hindi na ito nasa rurok ng lakas. Nagkunwaring nagtatampo si Farah, sinabing pinagmumukha siyang matanda, ngunit ngumiti si Arl at sinabing masyado pa itong maganda para matawag na ganoon. Nagpunta silang lahat sa loob at naupo sa hapag upang magkwentuhan. Gustong marinig ni Farah ang mga pakikipagsapalaran ni Arl sa Sword City. Ngunit mas interesado siya sa kung paano nagkakilala sina Arl at Lena, mahilig kasi siya sa mga kwento ng pag-ibig.
Ipinaliwanag ni Errol na magkasama silang tumira ni Lena noong nasa lungsod pa siya, dahilan upang lumiwanag ang mukha ni Farah sa kilig. Agad namang nilinaw ni Lena na magkasamahan lang sila sa guild at walang anumang masama sa kanilang pagsasama. Tinanong ni Errol kung bakit bigla itong naparito. Sinabi ni Lena na gusto lang niyang malaman kung bakit ito umalis nang walang palem. Nagulat si Errol, sinabing nagsumite naman siya ng formal na pagbibitiw bago umalis. Ipinaliwanag ni Lena na ang ibig niyang sabihin ay hindi man lang ito nagpaalam ng personal. Umamin si Errol na hindi niya iyon gaanong pinag-isipan. Sumingit si Farah at sinabing natutuwa siyang may kaibigang tulad ni Lena na handang bumisita mula sa malayo. Ngunit itinaman ni Lena na dito rin siya lumaki, at may iba pa siyang dahilan sa pagpunta, upang itanong kung tatanggapin siya ni Farah bilang disipulo. Nabigla si Farah sa hiling na iyon, ngunit bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto. Narinig niya ang boses at agad niyang nakilala, si Evans iyon. Pumasok si Evans at agad humingi ng tulong kay Farah. May narinig daw siyang nakakatakot na tunog mula sa likod ng bundok, kaya dapat silang maghanda baka may halimaw. Alam ni na Farah at Errol na sila ang dahilan ng ingay, ngunit kung aamin sila, siguradong masasabihan pa sila. Kaya't kalmadong nagsinungaling si Farah, sinabing natalo na niya ang halimaw. Hindi na nagtanong si Evans at nakahinga ng maluwag, masayang ligtas ang bayan. Pagkatapos niyang kumalma, napansin niya si Lena at tinanong kung kailan ito bumalik. Hindi agad siya nakilala ni Farah, malaki na kasi ang ipinagbago ng hitsura ng dalaga. Ngunit nang tingnan niyang mabuti, kamukha ito ng yumaong asawa ni Evans. Nagtaka si Evans kung bakit naroon si Lena, at pabirong sinabi ni Farah na dumating ito upang matutong maging mabuting asawa para kay Errol. Tuwa-tuwang napaiyak si Evans. Iniisip na ikakasal na ang anak. Nataranta si Lena at ipinaliwanag na gusto lang niyang magpaturo kay Farah ng swordsmanship. Tumawa si Farah at sinabing may oras naman para sa parehong pagsasanay sa espada at pagsasanay sa pagiging asawa. Nang tingnan ni Lena ang ama, umaasang patutol ito, laking gulat niya nang lubos itong pumayag. Pagkamatay ng asawa, lagi niyang inaalala ang kinabukasan ni Lena dahil tanging espada lang ang naituro niya rito, kaya natuwa siyang may tutulong kay Farah na turuan ito ng mga gawaing pambahay. Tiniyak ni Farah na aalagaan niya si Lena, at nagpasalamat si Evans bago bumalik sa trabaho, iniwan ng anak na naguguluhan pa rin sa bilis ng mga pangyayari. Samantala, ang ama ni Errol na si Leon ay abala sa kanyang pag-aaral ng mahika sa silid-aklatan. Hindi na siya nagulat nang pumasok si Errol, narinig na niya ang ingay kanina. Tinanong ni Errol kung kumusta na ang pananaliksik, at sinabi ni Leon na malapit na siyang sa isang malaking tuklas na maaaring maging ultimate technique kung tama ang teorya niya. Ngumiti siya at nagtanong kung totoo bang may dinalang maganda at cute na kasintahan si Errol. Hindi ito itinanggi ni Errol, ngunit sinabing mas tama sigurong tawagin siyang maganda kaysa cute. Dagdag pa niya, natalo niya si Farah sa isang laban at ngayon gusto naman niyang matutong gumamit ng mahika. Ngunit sinabi ni Leon na imposible iyon, hindi matututunan ni Errol ang mahika at mas mabuting huwag ng subukan. Samantala, si Farah ay nasa kusina kasama si Lena. Tinuturuan siyang magluto. Nangako si Lena na susubukan niya ang makakaya, ngunit dahil sanay lang siyang humawak ng espada, aksidente niyang nabasag ang mesa sa isang hampas. Humingi siya ng tawad, ngunit ngumiti lang si Farah at sinabing ayos lang iyon, magsisimula sila sa pinaka-basic. Maya-maya, natapos ni na Errol at Leon ayusin ang mesa. Habang isinasa isang tabi ni Errol ang mga gamit, tinanong niya kung bakit hindi na lang gumamit ng mahika ang ama upang ayusin iyon. Sagot ni Leon, mas gusto raw ni Farah kapag ginagawa niya ng mano-mano. Ngunit upang pasayahin ang anak, kinuha niya ang basag na tasa ni Mera at binigkas ang rebuild spell, agad itong bumalik sa dati. Habang naglilinis sila, pinaalalahanan ni Leon si Errol na huwag umasa masyado sa pag-aaral ng mahika. Ipinaliwanag niyang bagaman napatunayan ni Errol na kaya ng isang taong walang klas na maging dalubhasang mandirigma, ang mahika ay nangangailangan ng malaking mana pool, isang bagay na hindi mapalalago sa simpleng pagsasanay. Sumang-ayon si Errol na imposible kung wala siyang sapat na mana. Ngunit nagtanong kung posible pa rin basta't may kaunti siya. Umamin si Leon na maaari ngang matutunan ang mahika kahit walang mage class kung may taglay na mana. Ngunit duda siyang meron si Errol, dahil kung mayroon, baka nakapagpalabas na ito ng mahika kahit minsan.
Ngunit iginigiit ni Errol na meron siya. Ipinaliwanag niyang habang nagsasanay sila ni Lena sa Sword City, marami siyang ininom na holy water ng guild. Nang maubos ito, dinalhan siya ni Lilia ng ilang di kilalang potion. Pinagbawalan siya ni Lena dahil baka lason iyon, ngunit ininom pa rin niya sa pag-aakalang makakakuha siya ng poison resistance. Sa huli, hindi naman pala lason, at naramdaman niyang may bumalik sa loob niya, isang enerhiya na mas mataas pa sa banal na proteksyon, na pinaniniwalaan niyang mana. Kung totoo iyon, inamin ni Leon na posibleng may kakayahan nga siyang magmahika. Pumayag siyang turuan ito at tinanong kung nararamdaman pa ba niya ang mana sa katawan. Nang tumango si Errol, inutusan siyang subukang igalaw at ituon ito sa isang punto. Sinubukan ni Errol ang makakaya, at sa una, walang nangyari. Maya-maya, isang mahinang asul na liwanag ang sumiklab sa kanyang kamay. Tuwa si Leon, kahit mahina, patunay iyon na may taglay na mana ang anak. Ngunit agad na nanghina si Errol, dahil nilamon ng liwanag ang lahat ng kanyang enerhiya. Ipinaliwanag ni Leon na kailangang palawakin muna niya ang kanyang mana pool bago matutong magbato ng mga spell. Ngunit dahil kasipagan ang pinakamalakas na sandata ni Errol, tiwala siyang kakayanin ito ng anak. Kinabukasan, pumunta si Errol sa tindahan ng mga kagamitan at ibinuhos sa mesa ang sandamakmak na gintong barya, binili lahat ng mana potion na mayroon. Mula noon, araw-araw siyang nagsanay, ubusin at punuin muli ang kanyang mana pool upang mapalakas ito. Pagkalipas ng 6 na buwan, lumaki na ang kapasidad ng kanyang mana at kayanan niyang panatilihin ang isang matatag na mana orb. Pinuri siya ni Leon sa progreso, ngunit ipinaalala niyang ang antas nito ay katumbas pa lamang ng isang 10 taong gulang na bata. Pagkatapos ay inabot niya kay Errol ang isang pergamon ng puno ng mahikal na simbolo. Ipinaliwanag niyang ang mga magic arrow na may formal na class ay kusang nakauunawa ng mga formula ng spell, ngunit dahil wala si Errol ng ganoong kakayahan, kailangan niyang isa-isang kabisaduhin at intindihin ang bawat magi script upang makapagpalabas ng mahika, isang napakahirap na proseso. Pinayuhan siya ni Leon na kapag umabot na sa minimum na antas ang kanyang mana, dapat siyang magtungo sa City of Magic upang mag-aral ng formal at matutunan ang mga batayang prinsipyo ng mahika.